Binibinta din ito. Oo, kasi ito. Binibinta kanina siya din yan. Ito yun. Dito po kami galing sa road na to. At ito po yung dire-diretso ng National Highway. Siguro naglakad na kami ng mga 100 o 200 meters mahigit. Tapos so, Ito, kadugsong ito. kadugsong po ito. Kasama po dun sa titulo ng 1 hectare. Oo, ito. So dito po tayo Agos. hanggang Agos po ito. Ang maganda ho dito yung lupa, titulado at Video mo sa ilog mismo. produktado. Saan tayo dito? Saan po tayo dadaan? Dito. Para kuha mo itong luteng ito. Itong luteng ito. Itong diretso ito eh. Ay, baka diyan masuka na dito. Hindi, malinis dito. Eri po, may daan na. Hindi Di- mabibigyan yung pisto ng lupa. Dito kita ang pisto ng lupa. Ay, diyan ay. Ay madamo dyan tayo, dito na tayo. Kita po dito, tatay. At least po, kita naman ho dito. Oo. Yan ho ay mga kawayan. Tapos ho merong niyog. Yan, niyogan. Mula ho doon sa may semento na yon. Kasama ko ho mismo ngayon yung mga may-ari na sila ho ay 4 na buhay na magkakapatid. Sila ho ay talaga hong desidido ng ibenta yung lupa na sumusukat ho na nasa 1 hektarya. Ay ngayon ho naman, yun ho ang aking gusto. Mismo mga may-ari ho yung nagtuturo para ho mismo sila yung ating kapulong. At sila yung nagsasama dito sa ating sa lupa. Ngayon ho kasi meron tayong na-vlog po dito yung kalapit doon na sagad ng Agos. Yun po ay medyo maganda ho yung pulong namin, pero bandang huli nagtaas ang presyo nila, naging 350. Wala pa hong titulo. Ngayon po ito, ang ipinipresyo naman ho dito ay 400. May titulo naman po. At sila mismo yung maghaharap. At yun naman ho ay may negosyasyon pa mangyayari. Dahil po yung mga bayarin. Ito hong bandang kaliwa, yan na ho yung ito ho yun. So panay kapatagan. May mga tanim na niyog. Tapos so ito, dito na ho ako maglalakad mismo sa area. So malawak ho ito. Pwede hong maging resort. Yan ho. Kasi may maganda hong ilog dun sa dulo, sa Agos. Ito yung daan. Nahihirapan ho ako nung una kasi hindi ho namin alam kung sino yung kapulong dun sa right of way. Ay ang kagandahan, siya na ho mismo yung kausap sa right of way kasi ho sa kanila itong mga lupang itong nandito. Mapapansin nyo ho, panay kapatagan lang, wala akong bundok. 100% flat land na may mga produkto. Sa presyuhan po ay bago ho naman sila, kaya gusto ko ho may pirma ho sila dun sa presyong ibinigay nila para ho naman hindi mabago. Kawawa po nung tayo yung nagiging alanganin sa sitwasyon dahil nung una yung binilag ko ay nagbigay ng presyo tapos biglang itinaas, ay di pangit naman ho yung gayon. Basta ho itong aking nilalakadan ay medyo malawak. 1 hektarya na flat land sa ganong presyo. Kung gusto nyo ho ito, pwede ho natin i-negotiate. At kung natataasan ho kayo sa presyo, pwede ho natin tawaran. Hanggang sa magkasundo ho kung sino ang magbabayad sa capital gain. At tingin ko ho may estate tax. Gawa nga po ng mana ho nung kanyang magulang ay patay na ho yung kanyang
nanay. Yung kabila ho may bakod. Yung part po na yun Kaya ho hindi ho maliligaw. Nandito ho, ang maganda yung pong apat na magkakapatid ay sumama ho mismo dito sa atin para ituro yung lupa nila. At ang maganda ho nito, si tatay po ang pinakapangalan sa inyo. Oo. Dahil yung mga pangalan na tatlo, patay na. Ngayon makikita ho natin yung agos. Yan ho ay mga niyugan. At ang mga niyug ho, kung mapapansin nyo ay mga bata pa. Yan ho, nakukuhanan ho ng kopra. Ha? Ayun, kapatid din nila yun. Nanay. O ano. Tinan nyo ho ang niyog o yung kumbaga ho ay malaki na mabunga. Sabi ni tatay, may kausap daw siya na 1 week daw ay darating. Kaya ho, sabi ko naman, kung wala naman hong commitment o wala pa hong nag-earnest money sa kanya dito, open pa ito. Ay nagsasawa na daw siya doon sa mga ahente na kuha sa kanya ng papel. Siguro ay matagal na. Kaya po naipaliwanag natin na iba ho yung pag-promote natin kasi nasa YouTube tayo, mas makiklear kung sino talaga ho ang interesado sa gantong lupa. At kapag ho kayo interesado, sila ho mismo yung ating kapulong. Ang mga niyog ho, may mga malalaki, may mga bagong pasibol pa lang. Ito ho ay ano po ito? Kahoy lang. Kakao po ito. Yan ho ay kakao. May ilang piraso po kayang kakao? Ay, ito ilan lang piraso. Hindi naman ito pinagkakuan. Magmula ho dun sa tinuro nyo tayo hanggang dito. Oo, hanggang dyan. Ay ito na ho ang hangganan, yung agos. Kayo po ba kayo may muhunan dito? Nandyan yung muna. May muhun na rin. So mas maganda pa rin ho na pag nakita ho natin yung kadastral, relocation pa rin ho. Yung kabilang side naman po kasi ay may bakod. May bakod na yung kabilang side. Ngayon ho, kung gagawin nyo itong parang isang resort, gawa po ng kapatagan ito at may daan malapit sa kalsada. Na ilog. May ilog, ito ho ang ilog. Yun ho gusto ko makipakita. Ngayon po, ilang araw na tayong umuulan dito. Ang ilog ho na to ay medyo malabo. Pero ipapakita ko sa inyo yung time na malinaw siya. Nung meron tayong drone video. Yan ho. Akin pong isasama doon sa video na to. Ito hong isang malawak na ilog. At yan pong kabila na yan, yan ho yung Nakarna. Yan po yung barangay ng Pisa po ito ano? Pisa. Yan ho ang barangay ng Pisa. Mayroon hong daan doon na iikot pa ho ng tulay para lang ho dito may mga kabayanan, may mga kabahayan pa. Magandang biya kabahayan. Yan, sa area ho na yan. Ngayon ho ito yung Agos. Medyo malaki siya. Malaki yung pero yung elevation po nitong ilog hanggang dito sa property, mataas na bahagi po ito. Itong area na ito. Mataas to. Ito hindi na inaabot dito. Dito lang maabot sa ito. Yung mga normal ho na paglakas ng ulan, hindi niya ho kayang iparating yung tubig sa araw-araw. Kahit po umulan ng umulan, kasi ho, yan po naman ay dire-diretso lang. Wala hong haharang diyan. Malawak pa ho doon. Yung ilog. Hindi nila nakita pag maliit yan. Malawak ang basig yan. Yan ho yun. Ito ho, may isment pa po ito tayo ano. Kumbaga ho, may allowance. May allowance yan. Galing sa gilid ng ilog. So yun ho, yung allowance niya. Hindi naman yan nakasagat sa ilog ang papel. Bakit ginawa naman nila dito? Ay, ito sa atin. Ha? Yan sa atin. Ako bakit dito nila pinatato? Bakit dito pinatato? Ayun nga, pwede pa bago. Yun ho, yung kapitbahay. Yung Agos. Ito ay parang mayroong ano, deep, hindi ko alam kung ano to.
So, dito. Napaupo na. Ay, okay na ho. Mataas na ho bahagi dito. Diyan na lang ho tayo, sa patag. Ay, naku ni Snor. Ako yung titigilan mong lagi ka na lang ang ganayan. Yan ho ay malaking puno ng mangga. Yan. Nung una hong pagbibideo ko, meron naman ho dong malaking puno ng biliti. Yan ho, sa area na yan. Nandyan ho yung 1.6. Yun na, ang dami ho nakakagusto. Kaya lang ho yung pa, wala pa hong titulo. Ngayon ho ay may tax pa lang. Kaya lang ho, nag-uusap po sila mga ang ipapakita ko na lang ho dito yung drone nitong ano na ito. Ito po yung magandang ilog na ito. Kapag po kayo ay gusto nyo yung mag-swimming ay pwede ho. Ang maganda ho pati dito, libre ho ang buhangin. Katulad ho ng mga nakatambak na ho na yun, oh, buhangin. Pang-recrap ho, kung gusto niyo hong patibayan ito, itong bahaging ito, yung buhangin, tsaka po yung mga pang-recrap, nandito na rin ho yung pong ano, materialis. Semento na lang ho ang kailangan, tsaka ho mga bakal siguro, pampatibay. Ang maganda ho nito, yung apat na magkakapatid ang nagsama sa atin sa lupa nila. Sa tingin ko ho ay pag may nakagusto nito ay mas mabilis ho ang transaksyon at sila ho mismo yung haharap sa atin. Hindi ho kayo matatalo dahil itong lupang ito ay meron pong produkto. At kung gusto nyo hong gawing resort, pwede ho ito. So kayo magkakasundo naman. Sa tingin ko, sila ho magkakapatid. Ito ang front akin din pong titingnan dito. Ngayon po, sila ho nagsabi na yung mga kastabi pa ho nito na may front din ho sa Agus ay ano rin ho, binibenta rin. Ano ho, may nagbabangka. Ngayon po kasi ay December na. Ngayon po ay December 1, nag-video ho kami dito. Yan ho ay barangay pa ho yan, barangay ng Pisa. Mas mababang bahagi po yun kumpara ho dito na nakaangat sa Agus. Kaya ho makikita natin na kahit umulan ng straight isang linggo ay hindi ho aabot dito ang tubig yung kung kayo kakabahan. May mga siguro ho yung pinakamalakas na ulan, bihira na hong mapaabot yan dito. Siyempre ho, kayo naman ho makakakita nito pag in-actual visit po natin. Meron ho kasi ditong sinasabi na presyo na 300, 250, kaya lang ho ay hindi ko po alam kung saan lokasyon, kung saan parte yun. Yan po yung lupa natin. Ito ho sila ho. Tatlo hong magkakapatid ho yan. Sila tatay. Mga lehitimo silang mga taga dito. Ay ngayon ang pinakapanganay po ay yung pong nakaasul. At yung sabi nila kung ano yung mapagdidesisyonan nitong isa ay para hong may usap na ho nga naman sila at nagkakasundo naman sila. Pati naman ho yung mga patay na kapatid, yung mga anak naman ho nun ang may parte.
May ilan po kaya tayo ang magmula doon yung sukat ng front nito ano? Ay, wala yan. Nasa, May 50 meters? wala, 25 lang yan. 25 lang ho. Ay magmula ho doon sa bakod nung karatig nyo hanggang sa ano dito. Ay, ganun din. Basta ito din. Nandito, ito lang ho. Oo, nasa manyug na yan. Sa ito lang yung niyog na ito. So maliit lang pala, pahaba. Oo, pahaba siya. Ito naman, ibinibinta rin ito kadating na ito. Ito ho, binibenta rin po ito. Ibita ito, lahat ito, pababa. Basta magkasundo sa presyo. Kasama yan, magkakapatid daw. Magkakapatid. Oo. Ano yun po ito? Mga tiyahin nyo po. Tiyahin ko. Tiyahin. Tiyahin po naman yan. Binigay na sa akin dati yung papel. Ay di... Ay kung halimbawa po yung makakagusto ng inyo dito. Gusto rin ito. Mas malawak po itong patag. Oo, ayan. Hanggang doon, Sanara. Hanggang sa Nara. Pag tayo nagkasundo ka sa presyo, yan natin bibigit ko rin pa. Sige ho. Wala namang hindi mapagkakasunduan. Basta ho nagustuhan. Ito ho, makapal ho ang niyugan. Tanong nyo talaga ho may aanihin pa ho kayo. Nilagyan na ng niyog. Ito ho yung parang nakaprepare siya na pwedeng gawing resort. Gawa po ng... Ay pag ginawa resort na mas hindi mo alsin yan niyo. Oh. May kikitain pa sila dyan. So ibig sabihin ho pala, yan lang sa niyog na yan. Dito. Ito. Yung Mga pong niyog na yan. 25 meters 25 meters ho yung front sa Agos. Papunta ho doon, patusok. So makikita ko ho yung plano nito ano. Yan dito. Tapos kung gusto niyo hong dagdagan, ay ito ho ito kung parte na yan. May part po ng bundok doon sa pero mas malaki ho yung bahagi ng patag. At ano naman iyan? Pako, pang ulam. Okay. Sige. Yan ho yung pako na nalagyan lang ho ng ano. Ay kahit Susong pako. sinigang mo yan. Yung pong suso. Gagataan. Kahit anong luto, walang piling luto yan. Yun lang po muna sa ngayon. At ang maganda ho nito, pag kayo po'y bumisita, ay naandito ho mismo sila. Nag-aantay ho. Kung ano po ang desisyonan. Ito ho yung bakod ng kabila. Yung pong kabila na yun, pinablog po sa akin ay 250. Nung may nadala na hong buyer, naging 350. Ay saka ho naman, wala po naman titulo pa. At yun nga ho, tax declaration, mana pa ho nila dun sa kanilang lolo. Ito naman ho, 400 ay may titulo. Magkatawaran man ho, ay di kayo na atin hong nini-negotiate na sa presyong mapagkakasunduan. Ang sukat lang naman ho nito ay 1 hektarya. So 10,000 square meter. Yan, kapatagan. Ito ho yung isang sa nilakad namin. Yung kabila pa po pala. Yan. Yan, nandyan po yung 1.6 na may mga kalamansi. Yan ho, maganda ho ito. Akin pong titingnan yung mapa. At i-indicate ko rin po dito. Pati ho yung titulo. Kami po ipabalik na nito, itong area na to. So, kami po nag-i-stay ngayon sa Pinlock Falls. Dahil meron po tayong mga tututukan dito sa lugar na to. Dahil may mga magaganda pong spot tayong nakita. Bukod po dun sa mga overlooking view, sa may mga waterfalls. Tapos po dito sa may Agos River.
marami po nagpapahanap sa atin dito. So yun po yung ating ginawa, nag-stay po, hindi na po kami pabalik-balik para mas marami po kaming maipakita sa inyo na mga property. At pag yung nagustuhan, schedule nyo lamang po at kami sasamahan namin ho kayo. Sa ngayon lang po, kung hindi nyo po makakontak yung aking number, yung pong ating Viber at WhatsApp, kasi po dito mas maraming bahagi po yung wala pa hong signal ng ating cellphone, yung Globe at Smart. Yung mga bahagi lang may signal. Pero meron pong mga piso wifi. Kami po nag-stay dun sa Pinlock, meron pong internet sa kanila. Kaya po yun ang aming dun nyo po kami makokontak sa ating Viber at WhatsApp. Yan ho. Magmula ho dun sa Agos pahaba, ito ho, kasama ho yan. Ang maganda ho nito, unang-una, pag nagustuhan ho natin, relocation survey. Ang sabi nga ni tatay, kung sino yung unang makapagpauna sa kanila, yun ang makakakuha dito. Marami naman hong tumitingin, pero kung gusto ho natin ito ay di makapag-down tayo sa kanila, ma-verify po muna natin yung dokumento. Kaya akin naman pong ikukuha na ho ng certified true copy sa mismong RD ng Impanta. Ay malapit lang ho ito, Impanta Quezon na po ito. Yun. Ito ho yung pabalik na kami na papunta na huli dun sa malapit sa National Highway. Yan. Ang maganda ho, may mga bakod na yung kalapit. At isa pa ho sa nagustuhan ko naman, ayun, ito nga hong daan. Siya ho nung kausap. Makakapasok po ang sasakyan 3 meters, palalawakin ho iyon. Kaya wala ho kayong problema doon. Sa bahagi pong ito, meron pong yung kanina ho medyo malabo pa, pero ngayon po malinaw na oh. Yan po ay ilog. Maliit na river, kasama pa ho yan. Napagitnaan ho siya ng river. Bukod pa ho yung Agos River. May source po ng tubig at may kuryente itong lugar na to. Ay, lumalagaslas. Ito mapapansin nyo dito sa kalapit ho nila, mataba ho ang saging. Ibig sabihin ho, maganda ho ang lupa. Yung bahaging yan. Tapos ho, yung mga puno ho ng niyog ay matataba din po. Kumbaga, parang healthy po yung niyog. At hitik po ang bunga. Dito po pala nang gagaling. Meron pong isang imbornal dyan. Yan. Ito po nasa gitna ho ito ng lupa. Yan. Kasama ho ito ho yung daan. At saka ho ito. Medyo allergy na si tatay sa mga ahente na sinasabi. Kaya nga ho, ang akala niya ho kasi ay ang gusto daw ho bayar na. Ay paano ako magkakabayar kung hindi nga maipapakita ito. Kaya ho naman naipaliwanag natin sa kanya yung sitwasyon na tayo po ay nasa social media, sa YouTube. Kaya po ngayon sinamahan niya tayo dito. Ang kagandahan yung kaliwa, ito ho. Yan po ang kaniya. Yung bahaging po may bahay na yan ay nabenta na daw ho ng panganay nilang kapatid. Yan. Kasama ho ito ngayon sa mabibili ho natin, sa makukuha. Ito pong niyugan na ito. Makikita nyo naman ho, maganda ang posisyon talaga.
Saan po tayo galing yung creek na yon? Ah, dito lang ho. Yan may igiban dati ah. Ah, igiban. Yung galing ko sa kasama sa highway. Sa bahagi pong yan, nandyan ano, yung kasama ho na yuga na yan. Kasama yan. Yan, patas na yan. Tapos ho, ito sa likod nitong may bahay na ito. Yan, diretso yan. Yun po, naibenta na ng kapatid ninyo. Yan bala, kaunti eh. Ah, kaunti lang. Oo. Kaya dito, so dito wala naman tayong magiging problema dito. Yan na nga ho ang daan. Pasok na. Ito yan din, ayun. Hanggang doon sa 2,000 na malata. Saan ho? Ah, yun, doon. Yun na yun. Hanggang doon pa yan. Amin pa yun na yun. Ayun o. Dahil na ito kay sir, presyo na lang ang magkakaintindihan. Pero i-upload ko para marami makakita. Eh, may titulo. Sagot na ka ba? Okay yan. Ngayon, hindi po kami mag ano ng basta po pag ito'y nasa ating YouTube na, marami hong makakapanood sa atin. At yan ho, tinan nyo ho ang mga niyog ay talaga hong hitik. Ito niyog yan. May 100 puno ho yan. Hindi 100 yan. Mahigit pa yan. Mahigit pa. Ang maganda ho niyan, sagad po ng Agus River. Kung kayo po ay medyo natatakot na baka lumaki ho yung ilog, dito ho kayo maglagay ng inyong rest house sa bandang malapit sa kalsada. Ito hong bahagi ito ay mataas na. Ito mataas na. Pag ito yung nabot ay lubog ang bayan. Sobra pang lubog ang bayan. Dito kasi kapag tumaas na yung Agus, ay di marami ho. Kaya ho doon pa lang makikita natin yung kalkulasyon ng mga taong nandito. Hindi ho sila maglalagay ng mga structure kung sakaling aabutin pa. Patagin na yan. Dito ho patag pa rin. Ayan, medyo pabundok pa rin. Oh, pero patag yan. Papunta rin. Ito yung palabas. Dito ho marami nagtatanong na sabi nila kung paano right of way. So wala po tayong problema dahil kaya po pasok. 3 meters po ang allowed na pwede nating makuha. 3 meters. So 2.5 meters kasi tayo. Pasok na yung 4 wheels eh. Ay, luwag pa yun. 2 meters lang. Oh, 2 meters. So 3 meters po. Luwag na po yung Kahit dump truck sa 3 meters. sasakyan. Nung ako po yung nag-video, wala pa ho itong bahay na to. Ito po yung kamag-anak nyo rin. Oo. Pamangkin ko yung nakatulad dyan. Ah, pamangkin nyo. Yan, magmula ho pagpasok hanggang paglabas. Para na rin ho kayo nakarating dito pag ito napanood din nyo ng buo. Ikaw nagtitira din ah. Maganda ho yung tubig oh. Linaw. Oh, nawala. Ayun. Ayun. Parang panlagay sa paso. Ilang taon na kayo, Tay? May ilang taon na po kayo? 65 na. 65. Pinakapanganay ho kayo sa lahat. Dun sa 4 na buhay. Sila po yung kapatid din po ninyo. Oo. Bali pa asawa ng panganay kong kapatid na siya. Okay po. Bayaw ko. Bayaw niyo po yung isa. Kayo po ba'y may ilang taon na po dito sa Masaysay? Dito na ako inanakay. Dito na ho kayo oh. Yun ho. Dito na ho sila pinanganak. Dito rin ako lumaki. Dito na rin ho. Magkaasawa at magkando ng mga anak at apo. Yan ho sila. Ito pong bahaging ito, Tay, na tabi ng highway. Wala ho kayo diyan. Wala. Kay Attorney Murga yan. Okay. Ito na ho yung National Highway.
Ito ho yung papunta ho ng Infanta. Pero yan tayo ay tuwid. Tuwid yan, yan. Patuwid ho ito. Tuwid yan. So wala pa hong mga 100 meters yun. Wala pa, mga Sa tingin ko. Mga 100 meters wala pa ho. Yung 3 meters na daan. So ngayon ho, mas naging malinaw sa akin itong area na to. At yung mga iba pa hong mga available. Kasi mga kamag-anak din po nila yung mga nandiyan sa loob. Mga tiyahin po nila. Pag gusto nyo hong madagdagan yung 1 hectare, pwede ho. may kadatig pa eh. May kadatig pa ho na mas marami ho yung tanim na niyogan. Ang mga tanim po dun pala ay niyog, kakao. Ano pa hong ibang tanim doon? Yun lang. Yun yung kakao. May dundong kuhan. Yan ho yung magmula ho dito hanggang sa Trilayon siguro mga 3 kilometro. Ito ho yung papunta naman ng Manila. Ito ho ay papunta ng Metro Manila. Tagos po sa Kogyo. Sa Marikina. Yan po. Yun lang po muna sa ngayon mga ka-farmlat. Thank you very much po.